paputok ng baril sa madugong Election Day shootout sa Bacoor, Cavite. Nakita raw nila na sumugod ang grupo ni dating Cavite Congressman Plaridel Abaya sa Bacoor Police Station at agad nakipag-agawan ng baril sa mga pulis doon. Pangunahing target daw ng grupo ni Abaya ang machine gun ng PNP na nakamount sa isang jeep na nagawa pang itutok ni retired Colonel Arnulfo Obillos sa mga pulis. Merong sibilyan nakaakit dun sa owner ng pulis na may inaagaw na machine gun. Nagaw rin daw ni Petty Officer 2 Juanito Paraiso ang isang Armalite rifle mula sa isang pulis. Ayon sa mga saksi, si Paraiso ang unang nagpaputok ng baril sa mga pulis na nakikiusap sa kanya. Pagtutok niya, sabay, yumuko yata sila, lumuhod, sabay pang. Kitang-kita ko po kasi Tapos nung tumutok na yun, simula na yung putukan. Bumalagtaka po yung pulis. Patuloy man ang internal investigation ng PNP sa insidente, naniniwala mga pulis Cavite na ginampanan lamang ng kanilang mga kasamahan ang kanilang tungkulin. Marami ang tatamaan maliban sa mga sasakyan na dumadaan, mga pedestrian na nandoon. Kung kaya ang reaksyon agad ng ating mga kapulisan ay kailangan mabawi namin yung machine gun na yun. Kaya nagmaneuver na agad sila. Giit naman ng kampo ni Abaya, madali lang makakuha ng mga saksing dedepensa sa mga pulis. Pero mahirap daw magsinungaling ang ebidensyang nakalap mismo ng scene of the crime operatives. The evidence uncovered by the police itself, yung scene of the crime operatives, would show that the victims were shot at close range. Si Sergeant Paraiso naman, multiple gunshot wounds sa ulo, sa puso, sa abdomen, sa likod, sa upper and lower extremities. Tad-tad siya ng bala. So, hindi totoo yung sinasabi na nagkaroon ng shootout. Noong isang linggo, nagsampa ng double murder, frustrated murder at 6 na iba pang kaso sina Abaya sa DOJ laban sa 18 pulis, kabilang na si Cavite Provincial Director, Senior Superintendent Primitivo Tabuhara Jr. Nasibak na sa pwesto mga pulis at sumasa ilalim sa administrative suspension. Chino Gaston Nakalerto, 24. 22 piso kada araw ang dagdag sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila simula sa susunod na buwan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Simula July 1, epektibo na ang 22 pesos na dagdag sahod kada araw sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Kaya kung isa ka sa mga sumusweldo ng 382 pesos ngayon, tulad ng gwardyang si Pio Sarmiento, magiging 404 pesos na ang arawang sweldo mo. Kasya po ba yun, sir, 22 pesos? Ibabudget na lang siguro, ma'am. Pagkakasyain na lang. Para sa ilang grupo ng mga manggagawa, kulang ang 22 pesos ng dagdag sahod dahil sa taas ng antas ng pamumuhay sa Metro Manila. Yung increase in 2008 to 2010, it's about 19 pesos already. Within this year, 35 pesos, not counting yung 19. And you gave us 22. How much is right now? 22 pesos? Sana nga, hindi na nagbigay eh. Kung baga, sa isang pamamarang iniinsulto mo yung mga manggagawa. Sabi ng DOLE, aabot naman sa mahigit 500 pesos ang kabuuang kita ng isang minimum wage earner kada araw. Kung kukwentahin ng ibang benepisyo tulad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig at Employees Compensation, bukod pa yan sa ibang benepisyo. Ang ginawa ng board para makuha yung 22 ay ano yung projected na mangyayari pang inflation between now and December of this year. Pinag-aralan din ng Wage Board ang petisyon ng Trade Union Congress of the Philippines na itaas ang sahod ng 75 pesos pero di raw ito makabubuti sa ekonomiya. Tiningnan din po namin yung pangangailangan ng mga manggagawa sa Metro Manila. Tiningnan din po namin ang kapasidad ng mga employers. Will the wage increase be inflationary? Ano ba mangyayari kapag nagbigay ng napakataas na sahod? Posible raw may mawala ng trabaho kung ipipilit ang mas mataas na aumento. Kaya dismayado ang Employers Confederation of the Philippines sa 22 pesos na dadag sahod. 10 pesos lang daw kasi ang kaya nilang ibigay. Pagka yung labor, binigyan mo ng 600 pesos a month, kung 22 pesos, lalagpasan niya yung manager niya, supervisor niya. So anong gagawin ng kumpanya? Itataas yan. Pag tumaas siya, tamaan naman yung middle manager, tataas din yun. The only choice left to us is ituloy namin ng kumpanya at magpalugi or
magbawas ng empleyado. Ang 382 pesos nga raw na minimum wage ngayon, isa na sa pinakamataas na pasahod sa Asia ayon sa ECO. Sabi naman ng Malacanang, mabuti na raw na may dagdag sahod kaysa wala. Siyam na petisyon pa para sa mas mataas na pasahod ang pinag-aaralan ngayon ng Wage Board. Balak na rin ng TUCP na lumapit sa Kongreso para sa isang legislated wage increase. Pero ayon sa ECOP, aanin naman daw ang mas mataas na pasahod kung wala namang sapat na trabaho nag-aantay para sa mga Pilipino. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Good news para sa ilan nating kababayan sa Metro Manila na minimum wage earner, ang 22 pisong dagdag sahod simula sa Hulyo. Pero ang ilan, naliliitan. Ang sagot ng gobyerno, hindi na daw kakayanin ng ibang employer kung higit ba dyan ang dagdag sweldo. Nakatutok si Rauna Crisostomo. Araw-araw, umaasa si Joel Fabularong na mabigyan ng 12-hour shift duty sa pagiging secure. Kailangan niya kasing magdoble kayod para makapagpadala ng pera sa mga magulang sa probinsya. Kung aasa lang kasi siya sa 382 pesos na sahod sa 8-hour shift, sapat lang ito sa kanyang araw-araw na gastusin. Kaya laking tuwa niya nang malamang may 22 pesos na dagdag umento sa kanilang sahod simula Hulyo. Mas maganda nga yan, ma'am, at kailangan talaga namin para kahit pa paano sa hirap ng trabaho namin, kailangan talaga madagdagan yung sahod. Good news din sa janitress na si Thurna T ang nakatakdang dagdag sahod sa kanilang mga minimum wage earner. Maliban kasi sa araw-araw na gastusin ng pamilya, may mga gamot din siyang kailangang bilhin para sa diabetes na sakit niya at ng mister. Okay lang yung 20. Sana po, madagdagan pa kung maaari. Malaking tulong ba ito sa Malaking tulong din sa amin yan sa bawat piso. Nainis naman si Rose Galang sa liit ng dagdag sahod. Sa isang buwan, mahigit 8,000 lang ang kanyang inuuwing sweldo sa pagiging elevator operator. Di na nga raw niya alam kung saan pakukunin ang pang-tuition ng kanyang kapatid na nasa kolehiyo. Per sem niya, magbabayad ako ng 17,000. Magkano lang sahod ko? 382. Eh, yung pagkain lang namin, kulang na pamasahe. Bayad sa ilaw, kuryente, nangungupahan pa kami ng bahay. Kaya hindi sapat. Kung maaari sana, doble. Depensa ng NEDA at Malacanang, ang 22 peso wage increase sa NCR ay magpapantay na sa sweldo ng ibang manggagawa sa ibang bansa. Lalo pat kagagaling lang natin sa resesyon o yung panahon ng panghina ng ekonomiya ng mga bansa. Hindi rin daw kakayanin ng ibang employer kung mas malaki sa 22 pesos ang ibigay na aumento. Rauna Crisostomo, Nakatutok, 24 Oras. Matapos ang sunod-sunod na rollback nung isang buwan, nagtaas naman ang presyo sa produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis. Piso kada litro ang dagdag presyo sa gasolina, diesel at kerosene na sinimula ng Shell kaninang hating gabi. Sinundan ito ng Petron at Sea Oil kaninang umaga. Piso kada litro rin ang dagdag presyo ng Chevron sa kanilang gasolina at kerosene. Wala silang dagdag presyo sa diesel. Mamayang hating gabi naman, ipatutupad ang parehong dagdag singil ng PTT Philippines Corporation sa gasolina at diesel. Resulta raw ito ng mataas sa presyuhan sa pandaigdigang pamilihan. Samantala, magpapatupad naman ng rollback ang LPG Marketers Association mamayang hating gabi. Bababa ng 6 na piso ang kada 11 kilong tangke ng LPG, kaya mula 565 pesos magiging 559 pesos ang suggested retail price ng LPG. Bunso daw ito ng pagbaba ng contract price ng LPG sa world market.